So yan, dinikit natin ang dalawang wire na to. Itong red tsaka itong black. Yan, intro muna tayo. Yan yung motor kagabi na tumirik. Bale dito na siya sa shop ko nakatulog. So ngayon umaga na natin ito aayusin. Tingnan natin kung bakit hindi umaandar. So kahapon pa to. Ito naka parking. Kahapon na gabi na mga 5 o'clock. So hindi ko na nagawa kasi gabi na. Yun yung may-ari. Ngayon ayusin na natin to para malaman natin kung ano ba talaga ang nasira. Bakit hindi siya umandar. Sabi ng may-ari, nangangawit na daw yung paa niya sa kapapadyak. Hindi naman daw ito umandar. So ngayon titingnan natin. Ngayon, tanggalin natin itong swako. Tingnan natin kung meron ba siyang lumalabas na kuryente habang pinapadyakan natin. Kasi ito ay wala ng post start kasi walang battery. Kaya sa padyak na lang natin idadaan. Pag pinadyakan natin, sana magkaroon ng kuryente. Ang motor nga pala ito ay battery drive na motor. 4 pin ang ginamit na CDI dito. So tingnan natin kung aandar ba. Kung mayroon ba siyang lumalabas na kuryente. So ayan, pinadyakan ko na. So wala talaga. Wala talagang lumalabas na kuryente. So nakailang padyak na rin tayo. So wala talagang lumalabas. So mag-check tayo ng ibang component o mag-wirings tayo. Saka itong kanyang tangke. Pati na rin yung side cover para makita natin lahat yung wirings. Kung saan ba talaga nagmula ang pagkawala ng kuryente. So unang chichikin ko dito yung source, yung stator, mayroon ba siyang kuryente na nilalabas. Kasi yun ang mahalaga, yung stator ang inuuna ko sa pag-check. Dahil pagod ang stator, proceed tayo sa ibang wire, sa CDI, sa ignition switch at marami pang iba. Yan, check natin itong dalawang wire na galing stator, yung kulay dilaw. Pag pinadyakan natin, kailangan hindi siya iilaw. Itong dalawa na nakaground yung ating clip. So yan, hindi siya umilaw. Iilaw lang yan pag nilagay natin yung clip sa dilaw at saka yung isa, yung pointer natin sa dilaw din. Bali, ayan. Yan, dilaw na yan. Yung dalawang dilaw. Kailangan iilaw yan pag pinadyakan natin. So ayan, umilaw siya. Ibig sabihin, good yung stator. So wala tayong problema dito sa may stator. So okay siya kasi umilaw yung dalawang. So ayan, sunod na i-check natin itong kanyang CDI. Tignan natin kung mayroon ba itong supply na kakarating dito. Kung mayroon ba siyang positive dito sa kanyang black wire. Kasi pag walang positive na supply dyan, hindi talaga andar ang motor natin. Hindi lalabas yung kuryente. Kaya kailangan i-check natin to. Kung mayroon ba siyang supply na naka-on yung ating ignition key o ignition switch. So yung test light natin, yung clip, ilagay natin sa ground ng body. Kahit saan, pwede rin sa negative ng battery, pwede rin dito sa ground ng body. So itong test point, siksik natin dito sa may positive, sa may black wire. So tingnan natin, pag pinadyakan, kailangan iilaw siya kasi wala naman itong battery. So padyak lang. So ayan, pinadyakan ko, wala namang ilaw.
hindi umilaw. Ibig sabihin, walang kuryente na pumapasok dito sa kanyang CDI o walang supply yung CDI, walang positive. Ayan, pinapadyakan ko sa ibang tao. So wala talaga. Para makita lang natin yung kuryente. Wala talaga siyang supply. Ngayon, isplayin ko ito banda sa may liig. So, bali ididikit ko dito yung black wire at saka yung red. So, hanapin lang natin dito yung dalawang wire, yung black at saka red. Pag ito umandar, ibig sabihin sira yung ating ignition switch or yung susian natin sira. Wala siyang contact. Pag dinikit natin itong dalawang wire dito, pag umandar or pag nagkaroon siya ng kuryente, so sira yung ating susian, yung ignition switch. Sira na yun. Kailangan ng palitan or kung maremedyohan pa, pwede pa naman. Bale, ito yung kanyang ignition key or ignition switch. So, ito yung dalawang wire na connected papunta doon sa ignition switch. Ngayon, idikit natin itong dalawa. So, babalatan ko itong dalawang wire, itong black at saka itong red. Bali, ito ay nagsusupply dito sa kanyang CDI. Dito sa positive. So, papunta yan dito sa CDI. Itong itim na wire. So, bali, balatan natin to at idikit natin itong dalawang wire. So, tingnan natin kung magkaroon ba ng kuryente. Paalala lang mga bro, bali dalawang red ang nakalagay dito. Yung solid na red, yung red na walang lining na puti, yung solid talaga na red, at saka yung solid na itim ang pagdikitin nyo. Baka magkamali kayo at magkaroon ng shorted. Maaaring umusok yung wirings or maaaring mayroong pisa na masisira. So kailangan yung solid na pula at saka yung solid na itim ang pagdikitin nyo. Pag ito umandar, ibig sabihin sira yung susian, yung ignition switch. Yun ang sira. So, yan. Naidikit na natin itong dalawang wire. Itong black at saka itong red. So, pwede na natin itong subukan. So, testingin na natin. So, papadyakan ko kung magkaroon na ba siya ng ilaw. So, ayan, nakadikit na siya. Itong dalawang wire. So, ngayon, titingnan natin dito sa may test light kung iilaw ba. Itong test light. So, dito natin pasok sa may black wire ng CDI. Asaka yung clip sa ground. Ayan, naka-ground yung clip sa body. So, tingnan natin pag pinadyakan, kailangan iilaw to. Pag umilaw, so aandar na yan. Pagod yung ignition coil. So, ayan, pinadyakan ko, umilaw siya. Ibig sabihin, sira yung kanyang ignition key. So, walang ibang sira to, kundi yung ano lang, yung kanyang ignition switch. So, ayan, malakas na yung kuryente niya. So, nakikita naman natin. So, ayan, kulay puti. Malakas yung kanyang kuryente. So, yan. Nilipat natin dito sa kabila para makita talaga natin. Ayan. Kitang-kita. Binadyakan ko. Umilaw yung test light. Saka ito, ayan. Malakas yung kanyang kuryente. So, okay na to. Aandar na to. So, yan. Nakita natin
na good yung stator, good yung CDI, at saka good rin yung ignition coil. Ngayon, ibalik na natin itong kanyang cover, yung kanyang tangke. Kasi dito naman tayo mag-focus sa kanyang ignition switch. So, ibabalik na natin itong mga wirings para ma-paandar na natin to. So, ngayon dito naman tayo mag-focus sa kanyang head kasi nandito yung problema. So, balin, ang clip ko inilagay ko dito sa kanyang red wire. Tiningnan ko muna kung mayroon bang supply dito yung red wire, yung solid na red. So, pinadyakan ko. So, umilaw siya. Ibig sabihin may supply yung red. Yan yung red wire. So, ilipat na naman natin dito sa kabila sa may black wire. Tingnan natin kung nakakatawid na ba yung kuryente dito sa black wire. So, ayan, mayroon na siyang supply. Yung black wire nagkaroon ng supply. So, ibig sabihin, nagkaroon ito ng lost connection yung kanyang susian or maari dito sa kanyang sakit ng ignition switch nagkaroon ng lost contact. So, yung diniin ko, nagkaroon ng supply yung black wire. So, ibig sabihin ito, aandar na to. So, ayan, umandar na siya. So, okay na. Good na siya kasi umandar na siya. Kaya nga pala siya umandar mga bro. Dahil ito na nga ang sikreto na ginawa ko. Ito lang pala ang solusyon. So, ito siya. Kung bakit siya umandar. So, ito lang. Nilagyan ko lang siya ng ito. Yan. Yung shaker na yan. Inisprayan ko tong kanyang ignition switch. Yan. Inisprayan ko siya. Kaya umandar. So, nagkaroon siya ng lost contact. So, ito yung binahagi kong sikreto. Ayan. Malambot na siya. So, kanina matigas yan. Nung inisprayan ko nito, gumana na siya. So, yun lang. Nagkaroon lang pala ng lost contact. So, yan mga boss. Nagkaroon ng himala. Yung patay na motor ay nabuhay sa pamamagitan ng shaker na yon. Yun lang pala ang solusyon. Pinahirapan pa tayo na ang dami pa ng ating mga ginawa. So, doon lang pala ang solusyon. So, maraming salamat nga pala sa panonood ninyo. Sana mag-subscribe kayo. Pahit na rin ng notification bell para naman updated kayo sa susunod pang mga video na gagawin ko. At sana nagustuhan nyo ang aking video. Pa-like na lang at pa-share. So, maraming salamat sa inyong matyagang panonood sa aking video. So, magtulungan po tayo dito mga bro. Pasensya na kayo sa pagtatagalog ko kasi hindi talaga ako pure na Tagalog. Bisaya kasi dito sa amin. So, nahirapan ako magsalita ng Tagalog. Pautal-utal. So, sana maintindihan nyo na mahirap gumawa ng content na katulad naming mga Bisaya. Nahirapan kami magsalita ng Tagalog. Pero at least na ibahagi namin sa inyo ang aming talent sa paggawa ng mga motor.
na mag-announce? Di, kaya may bisita, radyohan minimo sa Igbaw. Sa order, pati ako, para matapo. Isang oras.